The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor Jeff. Tuesday na. Bago ang payday tomorrow, anong magandang balita na hatid mo sa amin today, Pastor? Good morning, Chuck. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ate Elma Ropeta ng Diwa Publishing. Thank you for listening. Thank you rin sa ating mga taga-subaybay. Chuck, nandito tayo sa serye ng mga miracles of Jesus. Yan. Pag-usapan natin ngayon dahil kakaalis lang ng bagyo, pag-usapan natin yung presensya ng bagyo na kinaharap ng mga disipulo niya nung sila'y naglalayag doon sa Sea of Galilee. Alam niyo po yun, minsan may mga pagkakataon sa buhay na biglang nagbabago yung lahat. Okay na may trabaho, tapos biglang nagkaroon ng retrenchment. May saya yung mga pamilya, tapos biglang may nagkasakit. Alam niyo yun, yung parang unexpected. Ganun po kasi nangyari. Ang ganda-ganda ng panahon, biglang bumagyo. At halos tumaob po yung bangka sa laki ng alon. At ang mga disipulo po ni Jesus, mga karamihan dito, experienced fishermen. And yet, sabi sa Bible, they were terrified, takot na takot. Samantalang si Jesus, nasan? Natutulog doon sa dulong part ng bangka. Ginising siya ng mga disciple at ito yung sabi nila, Teacher, don't you care if we drown? Wala ba kayong pakialam sa amin? Lakas-lakas ng bagyo, natutulog kayo. So ang gusto nila, tulungan silang magsagwan, magtanggal ng tubig, okay? Kaya hindi nila in-expect nung gagawin ni Jesus. So maybe some of you nasa same situation. Tinatanong natin minsan si Lord, Lord, hindi mo ba nakikita yung paghihirap namin? Lord, may pakialam ka ba sa marriage ko? Lord, nakikita mo ba yung cancer ng nanay ko? And sometimes, ganun yung mga dasal natin kasi tahimik ang Diyos, okay, iniisip natin absent siya. You see, Jesus was sleeping but He was still in the boat. Hindi siya absent, hindi siya umalis, at hindi siya nawalan ng kontrol sa bagyo. Kaya sabi po sa Marcos 39, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo, at tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Doon pala nanggaling yung kalma, okay? So isang salita lang po mula kay Jesus, yung uncontrollable na bagyo, na alon, na hangin, naging kalmado. Automatically, immediately. At kaya tas tinanong niya mga disipulo, ba't kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin hanggang ngayon? You see, totoo po ang storm, totoo ang danger, totoo yung panganib, no? Totoo yung tubig na pumapasok sa bangka, totoo yung malakas na alon, pero totoo rin na ang Diyos ay may control sa lahat. Faith does not deny the storm. Faith remembers who is in the boat and is in control of the storm. Kaya ngayong araw na to, maaaring sinasabi mo, hindi ko alam kung ano mangyayari, pero alam mo kung sino may hawak ng future. Huwag mo sukatin yung katapatan ng Diyos base sa laki ng problema mo. The storm may be strong, but our God is in control. Again, ano storm na kinakaharap mo ngayon? Are you focusing more on the problem or on the presence ni Jesus sa gitna ng problema mo? Sometimes, God is not removing the problem, but is changing our hearts in the midst of the storm. Marcos 4:39, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon at sinabi niya, tigil, kumalma kayo, at tumigil nga at ang hangin at kumalma ang dagat. Tayo manalangin, Panginoon, ngayong umaga na to, mga kababayan namin, iba-ibang bagyo ang kinakaharap, iba-ibang problema, Lord, ang kanilang kinakarap at iniisip nila, Lord, naaalala mo ba kami? Pero Lord, lagi kang nandyan sa aming piling. You will never leave us nor forsake us. Minsan, Lord, kami lamang nakakalimot ng presensya mo. Kaya ngayong araw na to, sa kabila ng mga pinagdaraanan namin bilang bansa, sa kabila ng mga individual na pinagdaanan ng mga kababayan namin, tulungan niyo po kaming makita ang presensya niyo at maramdaman ang pagmamahal niyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Panginoon sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Bless us today. Amen. Muli sa ating kanya-kanyang pagmisyon sa gitna ng mga unos at bagyo na nangyayari sa ating buhay at sa ating bayan. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. Anytime, Brad, Ted. Alam naman natin ang salita ng Diyos nagbibigay pag-asa sa atin anumang sitwasyon. Ted? No Thank doubt. you, No Pastor. doubt.
Alright, sabi nga ng iba na tumatangkilik po sa segment na ito po yung isa sa mga inaabangan nga nila just to balance things, no? Yes. Sorry po, kasi kanya-kanya po tayo ng paniniwala, kanya-kanya po tayo ng gusto, at sa mga nais po ng segment na ito, salamat po na marami. Thank you for listening. Thank you so much. Alright, Brad. Yes, Brad Ted, sabihan ko lang si Mitzi at si Kang, imimit ng misis ko ngayon, nakikinig. Kita-kita raw kayo mamaya lunchtime. Paalam na po ako, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.